So yung mga Adabar Gods, mga kwela, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At ito, pag-usapan natin to, no? Itong si Paolo Conti sa wakas umamin na sa Tito Vic and Joey talaga ang trademark na Itbulaga. At ito, GMA dismayado na sa mga nangyayaring issue dito sa Tape INC at mukhang lang naman. Kagaya nung sinabi ko nung nakaraan sa video ko, di ba? Na sinabi ko na kapag napalitan na po ng CEO ang GMA, maaaring mawala na tong Tape INC dyan sa GMA. Ito na nga yung video. Di ko lang alam kung 100% na sure to, no? So yun, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ito, panoorin muna natin to. Siguro napanood nyo naman na to, no? Kaya hindi ko na ipapakita dyan sa screen. Gusto ko lang siyang pakinggan talaga. Gusto ko lang talaga siyang namnamin. Ay, dito pala muna tayo sa isang ito, partida, himala na buhay, no? Oo, sa totoo ayoko dapat patulan to. Kaso nga, nabuhay na naman po tong si Bispil. Nabuhay na tinanggal ano ko na wala na yung page nito ito bagong gawa, nabuhay. Partida, nagsalamin pa, no? Nagsalamin pa para magmukhang matalino. Pahingin niyo yung sabihin nila, dali. Pagtripan natin. Yes, good evening mga best. Regarding nga po sa cancellation ng ipo-ipo na yan tungkol sa trademark ng Itbulaga. So, Ipo-ipo. Aga-aga binubuo mo araw ko, bes Ipo-ipo na yan. Tingnan niya, ganyan po yung ugali ng mga vlogger ng Tape INC. Kapag hindi nila nagustuhan or hindi sila yung pinaburan, binabastos na nila. Tingnan mo, lahat may ipot, mayroon pa yung eto yung ipo-ipo. Marami pa silang bansag sa ipopil, no? Marami silang bansag kasi nga hindi sila pinaburan At ni kesyo binayaran daw. Marami silang binabato ngayon sa ipopil. Sabi ko nga sana makita to ng ipopil at makasuhan tong mga to. Kasi binabato nila, binayaran daw ng Tito Vic and Joey, kaya daw nagkaganong kasi sure na daw na nakapag-desisyon na nung una ang ipopil na Tape INC ang dapat na magmay-ari ng titulong Itbulaga. Pero bakit bigla daw tumagilid? Binigyan pa daw sila ng 10 years registration pa-extend, tapos bigla daw babawiin. Sabi nila binayaran ng TVG. Okay, play na natin. ng ipo-ipo na yan tungkol sa trademark ng Itbulaga. So, totoo po ang sabi ni Paolo Conti. Mahaba-haba po talaga ang laban. Okay. So, abutin pa po ng taon ang kasong ito. At sa tingin ko naman, sa tingin mo, ay mananalo po dito ang alin? Ang legit Itbulaga, legit, which is aired by GMA7 and owned by Tape Incorporated. So, ayun po, tandaan mo natin na ano bang legit? Sabi niya, illegit Itbulaga. Wala namang ibang legit na Itbulaga kung ni Tito Vic and Joey lang. Tapos GMA daw. Saan nga ba talaga? Ang gulo mo Alam niyo, ayoko na talaga dapat patulan to si Bespil kasi nga nag-post to na siya nga daw ay may condition sa kanyang pag-iisip. Siya po nga po daw ay may depression. So may mga sakit na ganyan ay atin naman pong nire-respeto. Pero sana rin naman po ilugar nyo rin katulad nito. Dapat nilulugar mo din yung mga pinagsasabi mo. So bagay, komento mo naman yan. So wala na kaming pakailam dyan. At malaya naman, freedom of speech nga, ika nga nila. No? Pero sana naman medyo galing-galing yan. Tsaka dapat hindi pa bago-bago isip.
Nung winalangya ka sa TPNC, bumaliktad ka sa amin. Kesyo TBJ ka na. Tapos ngayon bumaliktad ka ulit. Tapos sasabihin mo, ano lang yun, technique mo lang. Technique mo lang, tapos nilaglag mo tape. Ulitin mo mga kapwa mo vlogger, nilaglag ka din. Okay, huwag na nating pag-aksento ng panahon, nakakairita lang. Parang napatol lang tayo sa batang 10 taong gulang. Okay, dito tayo sa sinabi ni eto nga po, viral ngayon tong ano na to. Wala lang, gusto ko lang kasi siyang panoorin talaga. Hindi ko na ipapalabas dyan, no? So, pakinggan nyo na lang. Alam ko napanood nyo na to, no? So, i-screenshot nga muna natin. Grabe, ang gwapo, no? Kamukhang kamukha niya nga. Bang anak yan. Mayor. Medyo may kulay rin ako. Opo. Mayor. TV5 daw, TV5. Yung si ano nga yung nakasombrero, patanggal mo yung sombrero. Patanggal mo lang. Tanggal mo, Ernest. Ayan. May kamukhang host yan eh. May kamukhang host. May kamukhang host yan eh. Oo nga, no? Kamukhang kamukha nga, no? I-screenshot nga natin. Yun, no? Kamukhang kamukha niya nga, no? Pati maitim lang eh. Sabi ko sa inyo eh. Kung hindi nababad sa aircon si Paulo Contis, mas mukha pa akong artista dun. Talagang nababad lang sa aircon. Tingnan mo, si Kuya, hindi to babad sa aircon. Tingnan mo yung kutis, di ba? Hindi naman sa nilalait ko si Kuya, ha? Parehas lang din naman kami na medyo kayumanggi or kulay kutis Pinoy talaga, no? Pero kung isipin nyo, kung kami ni Kuya nababad sa aircon, mas mas gwapo pa kay Paulo Contis to. Oo, totoo lang. Pero kamukha niya talaga. Kamukha mo si Alan Kay nung ganyan ang buhok. Oo. Sir, salamat sa'yo. Congratulations. Merry Christmas. Siya pa nanalo pala, oh. Siya rin pala yung nanalo. Oo, siya rin yung nanalo. Ayos, ah. Ang galing talaga ni Paulo Contis, ah. Totoo nga yung sinabi ni Paulo Contis na hindi siya nawawalan ng trabaho kasi ultimo sa legit Dabber Cards, nandun siya, eh. Oo nga, ayun, nandun siya, oh. Aming salamat po, TBJ, EAT. Totoong Itbulaga po ito. Oh, totoong Itbulaga po ito. Buti naman talaga, alam mo na. Totoong Itbulaga po ito. Ayan. Thank you. Kuya, thank you. Umamin ka rin, ha? Umaming ka rin, ha? Ang galing talaga ng utak na inyo, Master, no? Puruin nyo, 80, 78 years old or 77, disclaimer, huwag nyo ako i-bash, baka nagkakamali naman ako. Comment nyo na lang dyan. No? Sa ganong edad, si Paolo ba na nagagawa niya yung mga ganitong katatasang pag-iisip? Hindi ko narinig sa kanya to ni minsan. Pakinggan nyo, bigbirin mo na ipasok pa ni Henyo Master yun. Ayan. Thank you. Kuya, thank you. Umamin ka rin, ha? Umamin ka rin sa wakas. Oy, ito pa. Wala nang laban. May nanalo na eh. Uy, real talk yun. Wala nang laban. May nanalo na eh. Grabe talaga. Akalain mo, ang galing, ang talino talaga nito na yung Master. Wala na tayong masasabi talaga. Talagang kung sa talino lang O nga pala, bago pala muna natin pumunta tayo dun sa GMA, dismayado na. Dito muna tayo, pakinggan muna natin tong Elijah at Andrea. Wagi, sasama ba natin to? Sige, sama na rin natin to, no? Tignan natin kung ano po itong nagsubuan. Pero tsaka naman na siguro yan. Dito muna tayo sa bata ni Isko Moreno
na si Banat Bay. Pakinggan natin yung kanyang sasabihin dito. Ay, wag pala rin. Ang tagal, ang mahaba ng video niya. Oo, sobrang haba ng video niya mga ka-Dabbercats. Rekta na ho tayo dito. Oo, rekta na tayo dito sa pag-uusapan natin na na itong GMA na dismayado nga daw sa dismayado na sa tape INC. Sabi ko sa inyo nung nakaraan parang hula-hula ko lang yun pero parang nagkakatotoo na. Ito, pakinggan natin. Dismayado ang GMA Network sa Tape Incorporated na pag-aari ng pamilya Haloshos. Ano nga ba ang dahilan at anong aksyon ang kanilang gagawin? Naku po, ito na. Alamin natin ang buong detalye. Naku po, ito na nga yung sinasabi ko. Mag-ingat-ingat na kayo. Naku po, 2023 lang pala kayo. Yan, welcome sa channel ni Mr. JV. O, sige na. Ayon sa aming source, nabigo ang Tape Incorporated na mag-apila ang pagkakaalis sa trademark ng Itbulaga sa Intellectual Property Office of the Philippines o IPOPHL. Hindi lang iyon, dahil sa sobrang pagbaba ng ratings ng Itbulaga ng Tape Inc., tila ba hindi na rin ito nagustuhan ng GMA Network. Naku po. Kasabay nito, nanganganib ang kontrata ng GMA7 at Tape Inc. Alam nyo kasi ito yung palagi nilang pinagtatakpan, Ito ilang beses ko na to sinabi. Kami mga vlogger ng Tito Vic and Joey, hindi na ho kami naglalabas ng mga ratings. Alam nyo kung bakit? Kasi laging inaano ng mga vlogger sa tapes or sa kabila na number 1 lagi, number 1, mataas ang ratings. Itong tape ng Itbulaga. Tape INC. Hindi pala Itbulaga, nasa TV niya eh. Sorry. Nitong tape INC, mataas daw lagi yung rating. So kami, hindi na kami naglalabas kasi paulit-ulit na lang, nakakasawa na. Ayaw na namin makipagtalo sa kanila kasi biruin mo, maglalabas ng ratings yung pinaka-ikatod niyan, yung Nielsen na yan or Kantar, ganun. So gagawin nila, edit nila kung ano-anong, minsan nga, ang gulo na nga rin ng ratings ng kabila. Kasi minsan di na pare-parehas, hindi wala atang GC. So susunod nga magtayo kayo ng GC nyo kapag naglabas kayo ng fake ratings. Iisa lang, hindi kayo nahahalata. Walang yan, nung nakaraan naglabas yung isa, 96.8 daw. Yung isa naman naglabas 615 point naman. 6.50 naman ang ratings. So sino ba? Biruin mo kayo na lang, hindi pa kayo magkaamuyan. Ultimong ratings nyo na lang, hindi pa kayo magkaamuyan, nagkakamali pa kayo. Hindi na kami naglalabas ng ratings eh. Oo, sabi ko, yan lang sa inyo yan. Biruin mo, paano ba naman magkaka-ratings yan? Ultimo ang viewers sa YouTube nila, wala nga nanonood. Tapos sa TV, maraming nanonood. Sige, may papanood ako sa inyo yung video mamaya pagtapos dito. Mapatungkol sa mga tao. Kung ano na ba ang mas ginagamit, kung TV nga ba o cellphone na lang. Okay, tuloy na natin to. Sa balita, gusto ng GMA7 na putulin ang kanilang kontrata para maiwasan ang mga isyu at pagkalugi. Ayon sa TVJ, Alam nyo, totoo yun. Wait lang mga ka-Dabbercats ha. Hanggat may issue tong tape, nadadamay ang GMA. Tingnan nyo ngayon, hindi na masyadong napapansin. Hindi na masyadong nagbabanatan yung followers ng TVJ at followers ng ABS-CBN. Wala na halos ngayon. Hindi na, simula nung kay Paulo Contis at kay Vice Ganda, hindi na masyadong pera na lang kapag binanatan ulit ni Vice Ganda si Ma'am Lala Soto, iiyak na naman yan. Ngayon, di mo, isipin nyo maigi yung ABS-CBN na nangungupahan lang sa GMA, bakit sila yung mas malaki pa yung kita? Ang GMA na laging mataas ang ratings, bakit lugi? Bakit ang baba, ang laki ng binagsak ng nila? Doon pa lang Kaya ayaw na namin maglabas ng ratings
Oo, di ba? Isipin nyo mabuti yun. Hindi fake news yun eh. Biruin nyo magtataka ka, ang taas-taas ng ratings nyo. Pero bakit lugi kayo? Bakit ang baba ng kita nyo? Mas tinalo pa ng ABS-CBN yung kita tinalo pa nung nangungupahan kesa dun sa mismong may-ari. Diba? Isipin nyo nangungupahan lang ang ABS-CBN sa GMA pero tinalo sila sa kitaan. Ano yun? Kaya nga hindi na kami naglalabas ng ratings dito, hindi na namin alam kung anong totoo. Diba? Okay, tuloy natin. Productions Chairman Tito Soto, mabilis na itinanggi ng Tape Incorporated ang kanilang apela, na nagpapahiwatig na ang tunay na pagmamayari ng trademark ay ang TVJ na sina Tito Vic at Joey. Paano naman nakakaapekto ang desisyon ng IPOPHL sa kaso ng copyright infringement na isinampa ng TVJ laban sa Tape Inc.? Ito ba ang simula ng pagtatapos ng kaharian ng Itbulaga na pagmamayari di umano'y ng mga halos-hos? Gayunpaman, nagpaabot naman ng pagbati ang GMA7 sa tagumpay ng TVJ sa pag-angkin ng Naku, may ads na naman tayo. Ito na naman siya. Sabi ko doon ka sa page ko lumabas, wag dito sa wag dito sa reaction ko. Ano? Alam niyo totoo, ito wait lang, tapusin lang natin tong ads na to. Ang kulit nito meron pa isa. Alam niyo ito totoo talagang sobrang nadadamay na ang GMA sa nangyayaring issue na to. Oo. Kaya kayo GMA, kung hindi nyo tatanggalin yung tape INC na yan dyan sa bakuran nyo, hindi rin, tignan nyo, nakakahiya lang yung nangungupahan sa inyo, mas malaki kita pa sa nagpapaupa. Anak ng teteng. Kaya nga ito may mga teorya, may mga hula-hula or may mga sabi-sabi, bali-balita na lumalabas na itong GMA parang dismayado na talaga sa tape INC na kaya itong tape INC or yung colorum na noon time show ay pwede na daw o parang mawawala na nitong 2024. So ito po sabi-sabi pa lang, disclaimer tayo, hindi po ito 100% na totoo. Oo, baka sabihin nyo kasi yung binabalita namin dito kaya nga disclaimer, hindi ba kayong disclaimer? Wala pang sapat na batayan, ganon. Pero para sa akin, kung ako sa GMA, para bumalik yung dating nila, tanggalin nila yung tape dyan. Tingnan nyo kung gaano katalino si Manny B. Pangilinan versus Felipe Gozon. Ito isipin nyo mabuti. Mas pinili ni Manny B. Pangilinan or ni Mr. MVP ang Tito Vic and Joey kesa sa It's Showtime. Na kahit naman din sinong mga businessman o kahit sino, kahit ako, mas pipiliin ko talaga Tito Vic and Joey. Doon ako kikita Doon ako kikita. Doon na alam ko na malaki ang napakaraming hatak na sponsor ng mga or advertisement ang itong Tito Vic and Joey. Alam ko yan. Kaya saan ako papanig? Sa Showtime? Sa hindi, mas pipiliin ko ang Tito Vic and Joey. Noon pa yan, talagang malakas talaga ang hatak sa mga sponsor niyan. So, bilang isa kang businessman, 'di ba? Mas pipiliin ko yung talagang kikita ko. Dito sa Tape INC, kaya hindi lang din naman din to mabitaw-bitawan ng ABS-CBN ng GMA kasi nga ano na lang to yung pera diyan abono sa bulsa na mismo ng Halusos Brothers yung binabayad nila diyan. Kahit yung sa mga nila, kahit yung diyan sa mga artista nila, hindi yan, na yan, galing na sa mismong pera ng Halusos yan. Ano magkakapera? Wala una-una, nilayasan ng mga sponsor, di ba? Sila na mismo nagsabi nun. Mga vlogger niya mismo, di ba? Nag-post. Oh. So paano, kahit ako, hindi ko sila pipiliin. Kaya nga, etong GMA, kung sana na naging neutral kayo sa dalawang panig na nagkakagulo,
Hindi nyo rin sana matitikman yung mga paglugi, yung mga pagbagsak ng kita. Hindi mangyayari sana sa inyo yan eh. Kaso, may pinanigang kayo, kaya yun. Yan nga. Nanganganib ang ilang host ng Eat Bulaga dahil sa pagkabigo ng Tape Inc. na makuha ang trademark. Ano nga ba ang pahayag ni Vic Soto hinggil dito? May balak na bang gamitin ang Eat Bulaga trademark o may ibang plano ang pamilyang Haloshos para umapela sa trademark ng Eat Bulaga? Dahil nga dito, ay hindi mapigilan ni Vic Soto na binanatan ang Tape Inc. dahil ito'y sa patuloy na paggamit ng Eat Bulaga trademark ng mga Haloshos sa kanilang noontime show, kahit na pinagbawalan na sila ng Intellectual Property Office of the Philippines o IPOPHL. Noong November 5, 2023, inalis na ng IPOPHL ang pagmamay-ari ng Tape Incorporated sa titulo at logo ng Eat Bulaga. Mabilis na tinanggihan ang apela ng kumpanya. Ayon kay Attorney Maggie Abraham Garduque, abogado ng Tape Inc., uubusin pa rin daw nila ang lahat ng legal na option bago magdesisyon kung ano ang magiging title ng Kapuso Noontime Show. Ano naman ang masasabi ni Vic Soto sa lahat ng ito? Dahil dito, hindi na napigilan ni Vic Soto na iparating ang kanyang saloobin sa mga Haloshos. Saad pa ni Vic, konting hiya naman po at respeto. Nagdesisyon na ang IPO, kaya huwag na po nating gamitin ang hindi natin pagmamay-ari. Respetuhin na lang natin ang naging desisyon. Dagdag ko lang, noong kayo ang pinaboran noon, nirespeto namin kayo. Hindi namin ginamit ang titulo ng Eat Bulaga. Nagpalit kami ng pangalan sa aming noontime show, kahit masakit sa loob namin. Kaya, huwag na masyadong makapal ang mukha. Gayunpaman, hindi lang si Vic Soto ang may saloobin. Pati ang ibang host ng Eat Bulaga, lalo na si Paulo Contis, ay tila hindi matanggap ang naging desisyon ng IPO at patuloy na binanatan ang TVJ. Sabi pa ni Paulo Contis, mga kapuso, mahaba pa po ang laban. Ibig sabihin, legally, wala pang final. Okay, pero ito lang po ang pangako namin, anuman ang mangyari, Ano man ang mangyari. So, para sa akin, kahit gamitin ng patuloy-tuloy ng Tape INC yung titulong Eat Bulaga, okay lang. Alam niyo kung bakit? Bakit? Hindi naman ako yung magmumulta, sila naman. Uy, may ano yan ha, may kaso yan, may multa yan, yung paggamit mo ng hindi sa'yo. Meron yan. Oo, kaya nga TBJ mautak din eh, hindi nila ginamit agad eh. O, tsaka pinairal talaga nila yung respeto. Kaso, tingnan mo ngayon, tingnan mo, ito pa. Etong kung ano-anong pinagsasabi ng Tape INC mapatungkol sa IPO, sa IPOPIL, diba? Tingnan nyo, doon pa lang eh. Porkit hindi sila pinaburan kung ano-ano yung pinagsasabi nila sa IPO. O, tingnan mo yung mga vlogger ng Tape. Kesyo binayaran daw, kesyo ganito. Yan ang hirap sa kanila eh. Kita mo, kaya hindi sila sinusuportahan ng tao eh. Sila mismo, nilalaglag nila sarili nila. So yung mga Dabargads, ano masasabi nyo sa video ito? Comment nyo lang po dyan sa baba. At don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat po sa suporta. At pakisuportahan din po ng mga kasamahan ko na nandiyan sa description ang kanilang mga link. So ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan